Senator, galing po yung inyong walkout dito nga sa proposal ni Senator Rodante Marcoleta na payagan online or yung electronic voting yung senators during session. Ang sinasabi po ng majority dito, pwedeng amyendahan ng Senate rules sa pamamagitan ng boto ng majority ng senators na present. Ang sinasabi niyo po at ng iba pang members ng minority. Pero bakit minamadali? Senator, ano po talagang nakalagay sa Senate rules? Paano po ba? Can you explain it to us para din maintindihan po ng publiko? Sure, DJ Chacha. Dalawang rules actually ang pinagdedebatehan namin. May rule na nagsasabing kapag may pagbabago sa rules of the Senate, ire-refer ito sa Committee on Rules. At nung unang ni-raise yan ni Senator Marcoleta, the other week pa, actually ni-refer ng plenary sa Committee on Rules. Ang problema, until last night, hindi pa nabubuo yung Committee on Rules. Wala pa ngang elected na majority leader. Acting majority leader pa lamang ang mayroon. And for sure, yung committee hindi pa nako-constitute kasi wala pang minority contingent dyan. Pero kami sa minority, nirespeto namin ang aksyon ng plenary last time, i-refer sa Committee on Rules. So, logically, ang dapat susunod na mangyari, buuin yung committee yan ng chair, who is the majority leader, at mga miyembro, at talakayin doon yung proposed amendment bago i-report out sa floor, sa plenary, para sa debate. Ang ginawa kagabi, mayroong ni-raise ulit ni Senator Marcoleta ang isang motion, dinistribute ni Senate President Alan Peter sa amin yung written na proposed amendment. Ang assertion namin, at unang ni-raise ito ni Senator Kiko Pangilinan, bagong motion yan. Kasi yung unang motion na sinabi ni Senator Marcoleta dati, sa tingin namin, nasa Committee on Rules pa. Kagabi sinasabi ng majority, hindi, ibinalik na natin sa plenary. Hindi na nagbalik sa plenary. Kung ni-refer yan dati sa Committee on Rules, dapat ang Committee on Rules ang magbabalik niyan sa plenary. At para gawin nila yan, kailangan ma-constitute ang Committee on Rules, ma-elect ang chair niya, who is the majority leader, at aksyon na ng buong komite kasama ang minority. So sabi namin kagabi, may isa pang rule na pinagdedebatihan dito. Ni-raise din niya ng majority, kesyo daw, pwedeng aksyonan ng plenary on the floor. Sabi namin, oo, may rule na ganyan, DJ Chacha, pero nakasaad sa mismong rule na yan, tatalakayin yan one day after ma-raise yung motion. Ibig sabihin, i-raise nyo ngayon, tatalakayin natin bukas. So dapat ngayon, yung holiday. So sa Lunes. So on both grounds, on both rules, hindi pwede yung pinagpupumilit nila kagabi na pagbotohan na on the floor. Samantalang based on one rule, hindi pa nare-report back ng Committee on Rules sa plenary dahil hindi pa nga nabubuo yung Committee on Rules. And even based on the other rule, kailangan may isang araw na pagitan between raising the motion on the floor at yung pagboto dyan. So, wala silang panalo sa either rule. Mali sila on both rules. Oo. Yung po bang rule na sinasabi niyo, sinasabi ni SP Cayetano na pwede na pagbotohan agad? Yes, yes. Hindi ko lang hawak yung rules book ko ngayon, pero isang higher numbered rule yon, later in the rules, and tapos may earlier in the rules lower numbered rule na yun naman ang may kinalaman sa Committee on Rules. Hindi lang ako sigurado kung ito po yung Rule 51 na nakalagay. 136. Rule 136. Salamat po, Sir Ted. Rule 136, yung sa plenaryo tatalakayin, but one day after i-raise yung motion. So, ibig sabihin, sa Lunes pa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.